She invested in spite of desperation. Desperation. Desperate na, walang-wala na. Wala yung paglaom, wala ng pag-asa. Desperation according to verse 5 and verse 6. Ngunit, kaya na, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ang handog na ibinigay sa kanya. Sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinututiya ng kariban niyang si Penina. Dahil, anong dito? Walang anak. Hindi na magkaanak ni pastor. Kasi member sila sa Davao, sa city. Tapos, tumayo sila at nag-declare ako sa kanila. Amen. Na sa Panginoon may pag-asa. Amen. Kung sa tao lang, Walang pag-asa. imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen. Nag-pray ako noon. I declare, Lord, yung mga womb nila, magkaanak sila. Panginoon, in Jesus' name. Punta sila sa harap. Sabi ko, magkaanak kayo. After 1 year, nabuntis yung sa Qatar. Sa abroad. Dubai, pagkabuntis, Ninang, thank you sa prayer, Ninang, buntis ako na, grabing rejoice ko. Kasi, answered prayer. Ilang taon na sila. Sa ngayon, 3 months na ang bata. Yung nag-post siya sa family, sabi niya, buntis siya, ako talaga nag-comment, answered prayer. Last Thanksgiving in Joyful Assembly of God, Davao, dineclare ko na mabuntis ka. Mga 10 years na. Desperate na talaga. 40 na, pwede ka. Nabuntis si Sarah. Sabi ko niya, buntis. Tiguang na ako na. Ang tanda-tanda ko na. Tigawang na po. Wala na yan ay. Oh, hindi na ito bagay. Hindi na bagay maging. Tigawang na lang ka na hindi na daw bagay. Kahit tumawa siya, pero ginawa talaga ng Panginoon. Fulfill ng Panginoon ang promise niya kay Abraham. Amen. Buntis, 3 months. Ayun, gagawin ng Diyos. Hallelujah. Nabuntis. Kaya yung awit na paborito ko talaga, na awit, yung awit, huwag mangamba. Pag bumagsak, bumangon ka. Huwag kalimutan. Habang buhay, may pag-asa. Amen. Huwag mangamba. Kahit desperate o kahit anong difficulty, kahit anong mga discouragement, alam natin makaigsunan pag nag-invest tayo para sa Panginoon, may gagawin ng Diyos. May mission hospital. Kaya pagka-admit ko, deposit talaga. Deposit. Bakas lang deposit. May isang member kami na sabi, Pastora, magpag-member ka dyan. Kasi pag member ka, kahit walang deposit, makapasok ka at saka may mga discount. 2007, nagpa-member ako sa CHP. And then, ilang years, nag-encourage sa akin yung sa admin ng CHP, cooperative, sabi niya, Pastora, mag-shareholder ka. Tumawa ko. Kasi alam ko, pag mag-shareholder, malaking amount yung ambag mo, i-share mo, para may mga dividends ka na matanggap. Parang ko ba, every December, may mga dividendo kayong matanggap. Tumawa ako, wala akong pera, ganyan, wala. Sabi niya, ma'am, kahit 1,000 lang, 2,000 lang, 3,000 ko, ha? Ikaw, pag may pera ako, babalik ako. Naku, may 5,000 ako, bumalik ako. Ilang pagka-next month. Sabi ko, pwede yung sinabi mo mag-shareholder, 5,000 nagdublo. Oh, pwede ma'am, pwede. Tapos, pagka next year, nag-add ako ng 10. Na-admit si pastor. Pagka-admit ni pastor, pagdating namin doon sa hospital, sabi sa billing station na, sabi nung cashier nga, ay, kanang PhilHealth discount, CHP, yung pagka-member namin, at saka sabi ng isa, shareholder yan. Para ako
Sabi ng yung isang cashier, shareholder yan. So another discount sa shareholder. Ano yun? Sabi ko, ha? Ang liit lang, sabi ko. And then, every December, may sobre ako. 2 sobre. Kasi iba yung sobre, yung 5,000. Iba na yung 5,000. Parang siniparate nila. Ngayon, nalimutan ko pagkuha nung December. Malapit ng December. 4 na sobre na yun. Mag-4 na sobre na yun. Ngayon, alam nyo ngayon, nag-post ako, thank you Lord, first receive ko ng dividendo sa Mission Hospital Tagum. Maraming nag-text sa akin, nag-chat, Pastora, nagsali ka? Shareholder ka? Ibo, magkano, ano mo, in-invest mo? Iko na, maliit lang. 5,000, nag-ano nga sila, kahit 1,000, 2,000, pero 5,000, nag-add ako ng 10. Hoy, ang swerte mo naman, Pastora. Iko, bakit? Isa, alam mo ngayon, 150 ang shareholder, pinakamababa. Ikaw na, ang swerte-swerte ko talaga. Kahit 1,000 na, in-encourage ako, kahit 1,000 lang, ma'am. Ha? Kaya, parang kung ano ba, parang shareholder yan. Parang special siya ba? Parang kiniliti ako. Parang, naku, ang liit-liit na ano ko, pero shareholder. Sa isang hospital, shareholder ka. Ngayon, hindi na basta-basta kung wala kang 150,000. Kaya ang sabi nilang swerte mo, Pastora, buti nakasali ka, buti naging shareholder ka. Kaya pag ma-admit kami, walang deposit, wala. Pag sabi mo CHP, shareholder to, naku, parang tatakula. Yung wheelchair, parang yan. Oh, wheelchair! Hindi ka na maghintay na, oy, pasimple ko, hindi ba tayo naawa na? Parang ilang minuto na lang to. Hindi, ang ano talaga nila, dahil may ininvesto sa Hana made a wise investment in the family. Amen. He invested in spite of difficulty, invested in spite of discouragement. Kinukutya siya palagi ni Penina. She invested in spite of desperation. Na wala ng pag-asa, pero may pag-asa dahil may gagawin ng Diyos. Amen. Number 2, she made a wise investment in the faith. Sa kanyang paniniwala, she made a wise investment. Alam niya, naniniwala talaga siya sa Panginoon. Amen. Her faith was personal according to verse 10. Anong sinabi in verse 10? Sabi ni Hana sa Panginoon, in verse 10, anong sabi diyan sa verse 10? Dito na lang. Minsan, sa verse 10 lang, ito na. Pagkatapos silang kumain sa bahay ng Panginoon Silo, tumayo si Hana at manalangin. Ha? Nanalangin nang umiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo doon si Eli na sa may pintuan sa bahay ng Panginoon. So she made a wise investment in the faith. Her faith was personal. Alam ni Hana, and in 11, anong sabi sa 11? Yun ang sinabi sa 11. And din alam ni Hana na ang paniniwala niya sa Panginoon ay totoo talaga. Amen? Personal. Hindi siya nagbase kung ano ang narinig niya, kung ano ang pangyayari sa labas, kung ano ang ginagawa ng ibang tao. Ang alam niya na ang kanyang paniniwala sa Panginoon ay personal. Amen. Amen? Personal. Deep inside sa puso niya. Deep inside. Makaigsunan sa kanya. Alam niya sino ang Panginoon. Amen. Hallelujah. That's why in verse 1 and in chapter 2, verse 1 and 10, makikita mo dyan mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Awit ito ng papasalamat ni Hana sa Panginoon. Ito ang panalangin ni Hana sa Panginoon. Pinupuri ko kayo, Yahweh. Hallelujah. Dahil sa kaloob ninyo sa akin, pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Kayo lamang ang banal, sabi niya, Yahweh, walang makatulad sa iyo. Amen. Personal talaga ni Hana ang kanyang faith sa Panginoon. Walang ibang
kapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Amen. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Hallelujah. Ang dating baog, magsilang ng mga anak. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At ang maraming supling ay lungkot na sadlak. Kayo, Yahweh, ang may kapangyarihan. Hallelujah. Magbigay o bumawi ng buhay. Maari ninyong kaming patayin naman. Maari ring buhayin. Maari ninyo kaming payamanin o pahirapan. Maari ring ibaba o itaas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit pinakadukha. Grabe ang gagawin ng Diyos. Alam ni Hannah, personal talaga na may gagawin ng Diyos sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Amen. Kaya kung isa ka dito sa binasa ko, mga kapatid, hallelujah, tulad kay Hannah, maniniwala ka lang, may gagawin ng Diyos. Hallelujah. Mabigyan ng karangalan kahit ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit at nanilikha at inyo nasasalig ang lahat ninyong gawa. Hallelujah. Her faith was personal. Huwag kang mapapikto, makaigsunan sa mga negatibo. Importante, your faith is personal. Alam mo talaga. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Her faith was practical. Negatibo. Anong sabi niya in verse 10 to 18? Dito, mga kapatid, anong sabi niya dito? Lord, Panginoon, pagbigyan mo at pakinggan mo ang dalangin ng iyong lingkod, ng iyong alipin, ng iyong anak, Panginoon, ibigay ko siya sa iyo. Anong sabi niya dito sabi niya dito, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong hahabagan, kung hindi ninyo ako pabayaan, bagkos at pagkalooban niyo ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa iyo. Hallelujah! Sa inyo habang siya'y nabubuhay, hindi ko ipapuputol ang kanyang mga buhok. Her faith was practical. Habang mabubuhay yung anak ko, walang limit. I-offer ko siya sa iyo, Panginoon. Maglingkod siya sa iyo, Panginoon. And her son, si Prophet Samuel. Amen. Hallelujah. At sabi niya, habang siya nabubuhay, hindi ko putulan yung kanyang buhok. And then let her say, her faith was not only practical, but her faith was profound. Hallelujah. Her faith was profound. Talagang totoo. Amen. Talagang totoo. Sabi niya dito, 20 to 22. Her faith was profound. Not only her faith was personal, her faith was practical. Na pagbigyan mo ako, i-offer ko sa iyo. At saka totoo talaga. Profound. Sabi dito, nag-release siya. At nanganak ng isang sanggol na lalaki. Si Samuel ang pinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ni Yahweh. Amen. Hallelujah. Si Maid, alam niya sa anong sitwasyon sa buhay niya. Hallelujah. Deep inside in her heart, alam niya, totoo talaga ang Diyos na
pinaglilingkuran niya at ang Diyos na pinaglilingkuran niya may gagawin sa buhay niya. At talagang ginawa ng Diyos. Hallelujah! Binigyan siya ng isang anak na lalaki at yan ay si Propeta Samuel. Amen! Hallelujah! Anong sitwasyon ng buhay mo ngayon? Pag mayroong kang totoong paniniwala sa Diyos, nag-invest ka, namuhunan ka sa paniniwala mo sa Panginoon, nagpunta ka dito ngayon sa conference, amen! Hallelujah! Kahit may mga problema, pangailangan, pero alam mo, nagpunta ka dito dahil may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Sitwasyon mo, sa